Kumusta mga sis? Nilagnat ako eh. Yung kagabi, grabe. Natapos lang ng trabaho. Nilagnat ako kahapon kasi nga alas 6 ako nagtrabaho. Tapos, may bisita sila madam. 11 ata. Umuwi ang bisita. 6 to 11 overtime. Nag-serve kami sa mga bisita, mga sis. Ano pala, na-update ko kayo, sasabihin ko sa inyo yung na ospital si Elias. Sabi ni Sammy, Mama, si Papa bumili ng gamot. Sabi niya na ospital daw siya. Bumili naman pala ng gamot. Tapos, ganun talaga yung niya, rason niya. Napansin niyo ba lahat ng lahat ng account ko sa Facebook, personal Facebook ko, yung Rosana Bautista Elias. At saka yung yung page ko na Rosana Elias, ang second wife, saka yung YouTube ko na Rosana Elias. Sino nakapansin? Diba na ang pangalan wala ng Elias, diba? Alam niyo yung bakit? Nag-away kami isang beses dahil doon sa video ko na naka-sleeveless, dito lang nakita ba? Yung dito lang. Hindi naman hanggang dito sa katawan. Yung dito lang, yung parang ganyan-ganyan. Kasi summer nga ngayon dito, di ba? Basa ka sa pawis. Patulog na ako noon. Nakaganon ako. Dali ako ng videos. Yun ang pinag-awayan namin. Sabi ko, parang yun lang. Pasensya na kaya yung ubo ko. Sinisipon ako, inuubo ako, para basta nilagnat ako nung kagabi. Sobrang taas ng kalintura ko. Grabe, para na mababali yung mga katawan. Tapos, parang yun lang, galit ka na. Bakit mabubuntis pa ako pa ganun? Isang beses lang naman nangyari yung ganun. Nagmamadali kasi ako mag-video. Kasi katapos lang sa trabaho yung ganun. Yung sleeveless ako, hanapin yung mga sis, mga siguro. Ikatatlo or 4 kong videos. Ganun. Galit siya doon. Sabi ko, parang yun lang. Sobrang dami mo nang iniisip. Sobrang dami mo nang sinasabi sa akin. Hindi naman ako wala naman akong ginagawang masama. Hindi ako naglalandi dito sa city. Ganyan-ganyan. Ang dami na yung sinasabi. Alam mo sa amin dalawa, mas mabunganga pa si Elias kaysa sa akin sa personal life. Pero pag nag-video, parang siya, maamo, parang asong tupa na Ganun yun, may taong mabait sa camera personal na buhay, grabe. Dami niya sinasabi yung panahon na yun. Nag-away kami. Sinabihan niya ako, okay, take out my name from your name. Ibig sabihin, alisin ko daw yung Elias niya sa pangalan ko. Ako naman, ang bilis kong wala, pag yung sabihin mo sa akin, wala akong maraming sat-sat, wala akong maraming talagang, okay, kung yan ang gusto mo, ganun lang ako. Tapos, napansin niya, mga 2 days, napansin niya, bakit wala na yung yung name ko sa pangalan mo? Sa YouTube, saka sa Facebook mo. Di ba nga ikaw ang nagsasabi na tanggalin ko yung Elias dito sa Facebook or sa mga dyan, tanggalin ko? Bakit kayo nag-ano ka na naman? Igyaw-yaw ka na naman? Hindi na kita maintindihan or ka ba?
Libog na libog ka na naman siguro. May sakit ka atang ano eh. Ganun yan siya. Grabe. Hindi ka lang makatawag, galit na yan siya. Hindi ka lang makaano. Siyempre, pag pagod ka na sa trabaho, minsan kailangan mo pa mag-report sa kanya. Intindihin ng tao eh. Grabe ang trabaho ko. Parang trabaho ng lalaki pero ginagawa ko. Ang mga salamin na 10 feet. Isang di pa ang lapad. Ganyan ang nililinis ko araw-araw. Siguro sabihin mo 15 salamin. Tapos yung mga rooms, ang laki-laki ng rooms. Ang yaman ng madam ko kasi mga ano, may elevator pa yung bahay. Grabe yung trabaho. Ilang rooms ang lilinisin mo pa. Tapos yung mga salamin na malalaki. Tapos may asawa ka pang ganyan. Pagtapos ng trabaho mo, lupay-pay ka talaga. Gabi nga lang yung pahinga mo. Talagang itulog mo na lang. Hindi ka na makapag-cellphone. Paggabi yung nag-cellphone ko, parang ano lang yun. Wala patang 2 minuto yun. Kasi nga, kinalintura ako. Sobrang pagod ako dun sa alas 6 ako nag-umpisa na magtrabaho hanggang 11 ata yun mo yung amo. Yung bisita ng amo namin. So yun. Kaya siya doon na hospital. Yun ang sabi niya, bumili pala siya ng gamot, sabi ni Sammy. Wala siya na hospital, sinungaling. Ganun lang yung ano niya, pag nag-aaway kami, ganun ang pantakot niya sa akin. You want I will die? Sabihin niya sa akin. Tagal niya panakot sa akin, you want I will die? Sabi ko, gawin mo. Wala akong ginawang masama, magpakamatay ka kung gusto mo. Bakit mo ako aanuhin? Wala naman akong ginawang masama. Ikaw lang itong lagi nangangaway sa akin. Grabe. Ganyan na ganyan niya siya. Panakot, you want I die? Uy, wala akong ginawa. Baka matay ka kung gusto mo. Ako naghahanap ako ng trabaho, naghahanap ako ng pera. Ang gusto kasi din niya, silos na yun siya. Kasi nga, gusto niya, magkasama lang kaming dalawa. Tinginan lang kaming dalawa, yun ang gusto niya. Naku, gusto po. For 20 years, ganyan. Kailan ka pa magising, Rosana? Tama kayo. Yung mga comments niyo, minsan nababasa ko lahat. Kailan ka pa kaya magising, Rosana? Kaya naman ako ngayon nagtatrabaho para to sa makaipon ka na kahit kunti. Kasi pagdating ng edad mo na hindi mo na kaya magtrabaho, ano na, di ba? Paano na kahit nalawa mag-asawa? Yung asawa mo, hindi mo naman maasahan kasi umaasa din sa kapatid niya. Okay lang siya kung wala siyang trabaho, kung magkasakit siya. Kasi nandyan yung mga kapatid. Ako ang kawawa kung magkasakit ako. Di ba? Isipin naman natin ng konti. Yun ang iniisip ko, may sakit na nga ako. Hahantong tayo doon sa di mo na kaya magtrabaho. Dialysis ka na. Kasi ang diabetes, ang high blood, doon yan pupunta eh. Pag magkaedad ka na, paano ng time na yun, di ba? Yun ang pinaghahandaan ko sa sarili ko. Na ako in myself, talagang paano nang kinabukasan pagtanda. Yung mga anak mo, hindi mo maasahan kasi mag-aasawa man yan sila. Hindi mo yan maaasahan. May sarili din yan silang pamilya. Tulad natin, may mga asawa tayo. Maglaki ng mga anak natin, may kanya-kanya silang problema. So yun lang ba? Yung bang, ano lang yung hinahanap ko, yung suporta lang sana sa asawa, yung nagtrabaho ka nga, hindi ka bibigyan ng problema. Kaso ganyan ka ba na, you want I die? Gusto mo magpakamatay ako? Uy, gawin mo kung gusto mo, kung yun ang tama. Yun lang, napakaliit na bagay, ganun ka. Tapos ngayon, nagmamakaawa na naman siya. Ibalik mo yung pangalan ko, ibalik mo. Parang may sakit ata itong asawa ko ng baliw-baliw. Ibalik mo. Ibalik. Ikaw nagsabi na tanggalin, tapos ngayon, ibalik. Okay, take out my name to your name.
Tapos ngayon, ibalik ko na naman. Buang. Nako, sana si God bigyan pa ako ng lakas, no? Sabi ko sa kanya, ikaw, napakaano lang yung trabaho mo dyan, magluto ka lang para sa mga bata, unlike dito sa tinatrabahoan ko. Ewan ko lang, siguro isang araw ka lang, mamamatay ka na. Kung ikaw na sa sitwasyon ko, grabe, basang-basa ka sa pawis lahat, matuyuan ka ng pawis. Kaya ako sinisinat ata kasi natuyuan ako ng pawis, tapos alas 6, tapos umpisa ka na niyan, banat trabaho. Banat talaga. Ako kasi yung magtrabaho na trabaho talaga, kahit walang madam nakatingin, talagang trabaho, puspusan trabaho para matapos yung trabaho. Lahat ng mga salamin, lilinisan, lahat ng mga lilinisan, ganyan. Ako yung hindi nagrereklamo sa trabaho. Ganon. Kahit anong hirap ng trabaho, ginagawa ko yan. Kaya ngayon ang resulta, sinisipon, inuubo, tuyuan ako ng pawis, tapos kinalintura ako. Kaya ko magtrabaho kahit yun nga sa una kong trabaho dito sa city. 9 o'clock to 2 a.m. kaming nakatayo pa ha. Pagdating ng 9, trabaho ka, linis bahay. Pagdating ng 7, tayuan na yan hanggang 2 o'clock. 3 araw din yun. So, kaya na. Hindi naman ako nagkasakit doon. Okay naman yun. Ito talaga, kasi ang laki ng bahay ni Madam, may elevator. Kasakit ako, ang daming room, lilinisin, mga glass, ganyan. Pag nagtrabaho ko, walang pahinga-pahinga hanggang gabi yan. Ganun ako ka-honest magtrabaho. Hindi ko alam kung may mga kamera ba yung mga bahay ni Madam, kasi hindi ko nakita kung may kamera ba yun. Kasi yung iba, magtrabaho lang kung may kamera. Pero ako, hindi, kahit sulok-sulok yan, magtrabaho ako. Salamat mga sis. Ito yung update natin ngayon. Nainom ako ng paracetamol. Grabe kagabi, sobrang taas ng ko. Magpahilot siguro ako. Bye. Thank you for watching. Salamat. Pasensya kayo. Wala sa sinusana ngayon. Mahina ang boses. May fever. God, give me more strength. At saka sa lahat ng nanonood nitong video ko. God bless us all. Amen. Bye. Update bukas mga sis. Thank you. Tulog na ako. Bye-bye.